Isang hospital na pribado na biktima ng modus ng isang online lending app. So ano ba yung kwento rito do sa isang private hospital na nabiktima ng mga modus na galawan nitong mga OLA? Sa video ito, tatalakayin natin yan, pag-uusapan. Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong po ang inyong pag-like at malaking tulong din po ang simpleng pag-share at para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps ay pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng mga payo, gabay at patnubay sa kung paano nyo lalaban at haharapin ang mga suliranin na ibinibigay sa inyo na paglabag nitong mga online apps sa unfair debt collection practices. At paalaala lamang po, maging maingat po kayo sa pag-utang sa mga ito dahil ang mga yan ay karamihan ay mga modus ang galawan. At paalala lang din, hindi po ako attorney, ako po simpleng mamamayan lamang po. At paalala muna ulit sa lahat na maging maingat sa pag-utang. At ang utang ay utang at ito po yung responsibilidad. Okay? Ito po ay galing sa isang post sa Facebook page na kung saan itong hospital na ito, isang pribadong hospital dito sa Valenzuela at sa Quezon City. May dalawang branches po siya. Okay, ito po yung Bian family. Credit sa kanilang post dahil ito po ay ginagawa ko para sa public awareness at hindi para manira ng mga online lending apps. At sila man po mismo ay nabiktima at sila ay nagbibigay ng awareness din sa kanila para sa mga scam na ganitong naggalawan ng mga online loan apps. Ito po yung post nila 2 days ago dahil naranasan nila yung ibang klaseng pamamaraan ng unfair debt collection practices. To scammers, alam ko nababantay kayo sa page namin. Delivery from Chowking, 2 beses. Hindi raw sila umorder. I did not order. Una tinanggap ko, nakakaawa yung rider. Now again, hapon Jollibee naman at by Genti, dito po yan sa Valenzuela. Kawawa ang rider, yung staff niya ang nagbayad. Bali, yung delivery yung 2 beses sa loob ng isang araw. Iba nag-order. Gusto nila ako magbayad same as sa inutang ng iba at ako magbabayad. Matindi, ang dami nyo inutang. Again, bakit ako magbabayad sa utang na di ko ginawa? Ngayon, kahit yung principal na lang daw para ma-close. Now, affidavit done. I will fight in court. I will make sure all of these scammers will be jailed. Cybercrime, if ayaw mag-complain ng iba, ako gagawa. Even I will use all my resources. Makakakuha ako ng justice. Maraming kasong pwedeng i-file sa inyo. Wala kayong takot sa Diyos, mga ganitong tao, walang pinag-aralan. Kaya sa masamang trabaho, nang-aabuso, nagmumura, manakot sa kapwa, ayan ang galing pinangpapakain sa pamilya. Mabait akong tao, wala akong inargabyado, ako ang niloloko. So, ito po, ang konteksto ng kanyang post ng may-ari ng hospital na yan, no, is sabihin natin identity theft. Ginagamit yung kanyang pagkatao o maaring nakuha yung kanyang pagkakakilanlan doon sa mga nangutang dito sa OLA. Either ganyan, may nangutang, nasama siya doon sa mga napag-imbestigahan nitong OLA na ito na hindi ko muna babanggitin dahil sila yung may karapatang magbanggit dyan dahil sila yung magpapail ng complaint. Okay? At may update naman yan. Punta na lang po kayo sa page nitong Bian at sa ibang mga OLA victims kung sakasakaling magkakaroon ng mass filing, samahan nyong mag-file ng complaint kung kayo nakakaranas ng mga itong klase ng mga modus. Katulad niyan, nagpapadeliver ng kung ano-ano sa isa pang hospital na kung saan yung hospital ay nagdudugtong ng buhay sa mga taong nangangailangan ng tulong. Siyempre, di ba? Hospital gamutan ng mga tao. Hindi bigayan ng mga stress at problema. Hindi pwedeng lagyan ng mga problema yung mga yan. Dahil hirap na nga siyempre sa kanilang mga trabaho, sa kanilang profesyon yung mga doktor at mga nurses na yan, yung mga staff na yan. Tapos sasalaulain lamang itong mga abusadong OLA. Di ba? Yan yung isa sa mga galawan na pipilitin nilang makakuha ng pera. Yung papadalahan ka kahit hindi ikaw yung may utang. Papahiyain ka kahit hindi ikaw may utang. Ipopost ka sa social media kahit hindi ka yung may utang, kahit wala kang utang. No? Buri mo, naawa pa siya
kaya binayaran niya yung una, tapos yung pangalawa, binayaran ng staff niya. Sabihin, sinasamantala nitong mga bonak na ola, ng mga tolongges na ola, na alam nilang may pera yung tao. Dahil hindi na nakabayad yung umutang, at siya yung nakuhang contacts, o siya yung nakuhang isa doon sa mga maaaring pahiyain para magbayad ng utang niya, siya yung ginulo. Di ba? Dito dapat papasok yung ating mga gobyerno, yung ahensya ng mga gobyerno na sumasaklaw sa ganitong klase ng kalakaran. Alam kong dapat mas mahigpit dahil ospital na po ang pinag-uusapan dito. Hindi lang mga ospital, no, artista, mga abogado, mga ginagamit sa pananakot, panghaharas, pang-aabuso nitong mga online loan apps. Yan ba yung mga sinasabi nyo na SEC registered? Mga illegal na OLA na nag-ooperate, no? Kung alam naman sa sarili ng mga tao sa gobyerno na ito yung mga lumalabag sa OLA, bakit hindi higpitan ng husto? Ngayon, kapag ka may isa, dalawa, tatlo o limang complaint, di ba dapat mas maganda revoke at hindi na pabalikin ng lisensya? Meron dyan na revoke dahil sa unfair debt collection practices at sa Truth in Lending Act. Pero dahil wala nagsampayatan na reklamo doon sa mga ahensya ng gobyerno like the PNP, the NBI, or the PAOK, sa SEC lamang nag-complain, ayun, nakabalik. Hindi kasi nakasuhan eh. Kaya payo ko sa inyo ng mga kadyani, kapag kayo nagpapile ng formal complaint at nagpaparaid kayo, gusto nyo ma-raid, once na ma-raid, puntahan nyo yung mga hearing na magaganap. Kasi nasa due process po ang paglilitis na kasama yung nasasakdal at kasama yung nagsasakdal. Hindi pwedeng sasabihin natin na na-raid na, bahala na yung PNP, bahala na yung NBI, bahala na yung PAOK. Hindi po ganun ang sistema ng pagpapakaso at para maipakulong itong mga abusadong online loan apps at pang mga agents din nila na kapwa natin Pilipino na ginagamit ng mga dayuhan para sa pang-aabuso at sa pagkakaroon ng mga predatory loan sharks na umaali-aligid sa ating mga social media, sa mga websites at sa mga App Store at Play Store, di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo huwag nating iasa sa iba yung mga bagay na dapat tayo rin ang gumagawa para maaksyonan. Yes, ang negosyong pagpapautang ay lehitimo. Kaya hindi yan basta-basta mawawala. Naging pinasok lang ng mga sindikato, ng mga kung ano-ano mga grupo. Kaya nagkaganyan yung mga online loan apps. Pinasok lamang yan ng mga loan sharks, ng mga predatory loan sharks. At yan, nilalabag yung mga karapatan at yung mga rules and regulations ng SEC. At sana SEC, pakinggan nyo naman. No? Pag na-revoke na, please, revoke na. Huwag nang bigyan ng pagkakataon. Kapag may complaint na, umakit sa korte, huwag nang pabalikin. Yun lang naman ang sinisimpleng point out ko. No? Hindi ako, wala na akong masamang tinapay sa SEC. Kaso nga lang, minsan nagiging dahilan para masilip. At yan, isa sa mga dahilan kung bakit ang katwiran ng mga nagkakautang dyan ay huwag bayaran. Dahil sa mga ganyang klase ng galawan. Biruin mo, ospital, wala mong utang, sisingin, ipapahiyain, gagawa ng kung ano-anong order. Fake bookings. Sino pa ba ang naapektuhan dyan? Hindi lang yung ospital, pati yung mga rider. Isa domino effect. Isa lang ang galawin mo, maapektuhan lahat na nasa paligid mo. Hindi ba? So sana nagkaroon na kayo ng kaunting ideya at impormasyon about sa mga gitong klase ng mga galawan ng mga ula. Sana nakatulong ang video ito. Muli maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming pong salamat sa uulitin.